Good morning guys, good morning mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa ating lahat. Nawa sa mabuting kalagayan tayo lahat mga kababayan. At ingat po tayo lahat sa ating ingat po tayo lahat mga kababayan. At ating pong pag-usapan itong West Philippine Sea na may init-init na tinatalakay sa Senado na gusto na lang ipamimigay ng ilang senador ang ating Kalayaan Group of Island. Ibigay na lang daw yan para wala ng gulo. Sabi nga ng kanilang poon na si dating PPRD, tubig lang naman yan, ibigay mo na yan para maging probinsya na tayo ng China mga kababayan. So nakikita natin sa kanila na iisa lang ang kanilang tugtugin, lalo na yung lalo na ang siyam na senador na pabor para sa China mga kababayan. Pamimigay na lang daw. Ano ang sa tingin niyo mga kababayan? Please comment down below. Payag ba kayong ibigay natin ang Ayungin Shoal o ang West Philippine Sea na nakatuklas na ng natural gas dyan? Alam natin na maraming natural resources dyan sa Ayungin Shoal mga kababayan. So ang ating mga senador na magagaling na siyam, pabor na ibigay na lang yan. Lalo na yan si Cayetano, Marcoleta, Bongo, isang Cayetano, si Pia Cayetano, Amy Marcos, Bato, Robin Hood, mga yan mga kababayan. Villanueva, yan ang mga salot ng mga senador sa bayan natin mga kababayan. Kaya tandaan nyo mga pangalang yan pagdating ng eleksyon. Mga yan, si Villanueva, si Cayetano, si Alan Cayetano, yan magre-electionist yan mga yan. Kaya wag nyo nang butuhin mga yan mga kababayan, salot sa lipunan yan. Ang ating mga ninuno noon pa ay pinaglaban ang bansang Pilipinas sa mga mananakop. Subalit itong mga senador na to at ibang mga congressman ay gusto ipamimigay itong ating soberenya, yung Ayungin Shoal o West Philippine Sea, Kalayaan Group of Islands mga kababayan. Walang balls, takot sa China sila mga kababayan. Kaya ayan, tandaan natin na hindi po sila talaga para sa bayan, para lang sila sa Duterte mga kababayan. Huwag na natin silang butuhin. Kaya maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo na si PBBM. Anong sabi niya? Kahit isang pulgada ay walang mawawala sa ating soberenya. Pero ito mga kampon ng mga Duterte, ipamimigay na lang daw para wala ng gulo. O, ganyan ang kanilang tugtugin, manang-mana sa kanilang poon mga kababayan. Kaya wag na kayo magpapaloko mga kababayan sa mga ganyang klaseng tao na walang paninindigan, walang pagmamahal sa ating bansa, kundi ang minamahalang nila ang kanilang poon. Yan ang katotohanan mga kababayan. Kaya pilit nilang tanggalin ang ating mahal na Pangulo. At magpapasalamat din po tayo sa kay dating Joseph Estrada na sadyang sinadsad ang BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal, na talagang atin ang Ayungin Shoal mga kababayan. Kaya galit na galit ang China yan mga kababayan. At yung isa pa, yung Aling Maliit, isa pa yan, siya kanya nagsimula yan, siya talaga, si Gloria Arroyo, Hello Garcia. Kaya nga pinalabas ni PPRD yan magkakampi mga yan. So mga kababayan, kaya mag-isip-isip na po kayo, huwag nyo nang butuhin mga yan. Sila naglalaban lang nila ang kanilang interes, hindi yung para sa bayan natin mga kababayan. So pakinggan natin itong dating interview sa dating Defense Minister ni Joseph Estrada, ni dating President Joseph Estrada. Kailang hindi ko lang po
baka i-copyright tayo ng Channel 5 mga kababayan. Pakinggan lang po natin. Ni dating Pangulong Erap Estrada ang pananatili ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yan. Ayon kay dating Defense Secretary Orly Mercado, sinadyang isadsad ang BRP Sierra Madre noong 1999 matapos magtayo ng istruktura ang China's Mischief Reef. Yan. Naghain pa raw ng protesta ang China tungkol sa BRP Sierra Madre noon. Iginit din ni Ka Orly na pinakamalaking problema ng bansa ang salu-salungat na estratehiya ng Pilipinas. Paiba-iba raw ang plano kada papasok ang bagong administrasyon. Totoo yan, pagdating sa paiba-iba. foreign policy. Pero ngayon, hindi na. Ang masama nga lang sa atin, talaga hindi tayo consistent. But the real problem, one of the biggest problems is continuity. Sapagkat wala tayo. Tama yan, yung continuity. Kasi, dahil sa personal interest, dahil sa pera, kaya nawawala ng continuity. Buti na lang andyan ang ating hero na si BRP Sierra Madre na patuloy nagbabantay kahit kinakalawang na. Subalit andyan nagbabantay sa ating soberanya mga kababayan. Kaya mabuti na lang andyan siya at patuloy na nagbabantay. Maraming salamat sa ating mga kasandaluhan ng ating Philippine Navy na nagbubuhis buhay na magbabantay dyan sa Ayungin Shoal. Subalit itong mga senador na ito na makabagong makapili, wala nang iniisip para lamang sa kanilang kapakanan mga kababayan. Kaya mag-isip na po tayo mga kababayan, gising-gising na, huwag na po kayong magpapaloko pa, huwag na kayong magpapapudol ba sa mga ganyang klaseng tao. Kaya magpapasalamat tayo sa ating mahal na Pangulo na si BBM, patuloy nagsusuporta, at ang Coast Guard at Philippine Navy nandun sa Ayungin Shoal mga kababayan. Kaya pagdating ng 2028, huwag nyo nang butuhin yan si Sara Duterte. Wala mangyayari sa bayan natin mga kababayan. Kaya magbago na kayo, mag-isip na kayo para sa ikakaunlad ng bayan natin. Tama yun si dating Defense Minister Orly Mercado, walang continuity dahil nga ayaw ng sumunod ng mga administrasyon. Mabuti na lang hindi lang dahil kay Joseph Estrada, kay dating Joseph Estrada, na kung nawala siguro diyan ang Sierra Madre na yan, matagal na nalusob ng Chinese yun. Kaya mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood. At talagang mautak dito si dating Joseph Estrada, kababayan, at matapang din. Katulad ng ating mahal na Pangulo ngayon, matapang din na sinasabi nilang weak leader. O siya, sige mga kababayan, maghanap buhay muna ako. Maraming salamat sa oras nyo, maraming salamat sa time nyo mga kababayan, sa inyong panonood. Please comment down below. Yun nga ang nakasaad sa ating lupang hinirang, ang mamamatay ng dahil sa iyo. Sila hindi ganun mga kababayan. Hindi sila ganun, tayo ganun eh. Ang mamatay ng dahil sa iyo, sa bansang Pilipinas, sa bansang sinilangan. O siya, sige mga kababayan, God bless us all. Bye bye.